Maayong Pasko sa tanan. And kamusta man ang tulog at gabi katong naglinog? Ha, nakamata. Kuadto kay nisugod na to nga hinay, di ba? Hinay siya human kusog. Perting gugaya, namin to ni David sa kwarto. Di man dos andana sa balay so kami nag-goal. Wala man ni wala may kaso na maun sa dili man na nga sa hugmak, no? Wala naman. So praise God nga safe ang Matagusa. And ang epicenter daw to kay Surigao yata eh. Nakarbalita mo just a few hours ago na do bombing sa Marawi. Na daw nag-check ninyo niya na ay nag-misa. Yata to na itapok mga Catholics niya. Gitsahan daw sila. Mga granada niya. Na yung mga na-injury, na-apoy, namatay. No? So, today lang na siya. So, I hope no okay ato ang simana. And kaning mga earthquakes, mga kagubot sa kalibutan, di ba? Padayon pa ang Ukraine o kanang sa Israel. Ang ingon ani sa Bible, in the last days, no, sa kinatapusang adlaw, there will be rumors of wars. No? Wars and rumors of wars. Sa Matthew 24 na siya, earthquakes in various places. Sige daw ang linog. Niya na pa si Jesus, many will claim that I am He. No? Naman diri sa Davao na ako'y niingon diri nga appointed daw siya. No? Nga anak sa Ginoo. So muna ng prophecy ni Jesus nga hinay-hinay mahitabo, no, before our very eyes. Ang linog, ang ga-claim nga siya Ginoo, unsa pa, mga kasama kong kagubot, no, it's now happening before our eyes. Pero ang ato ang imbis mag-uulta, ang atong attitude kay dapat atong ibutang ang atong hope, ang atong kasiguraduhan, no, dira kay Jesus. Kaya siya ang musustain sa tuwa sa matag adlaw ug siya naggunit sa atong kaugmaon. No? Wala man naggisulti ni Jesus para ta mag-uol, pero iyan ang gisulti para makabalot nga we have to be vigilant kay hapit na maabot ang adlaw sa iyang pagbalik. No? It could be sa tong lifetime, it could be dili, pero ang point ni Jesus, it's closer than ever. Mao na siya. So, karong Christmas, unsa ba inyong gina-expect? Ano na ba may family reunion? Na asa, diri sa Davao or sa Gawas? Agom. Pantukan. Kasi yung mga family reunion diri. Naabang uban? So, last Sunday, ang ato ang message, no? Kay gikan siya sa book of Matthew. Matthew 11 o I think it was 16. Katong first kay, come to me all of you who are weary and burdened and I will give you rest. O 11, no? Nagahatag ana si Jesus ang katong gipang kamoy adto mo sa kuha. And I will give you rest. Unya tung didto sa 16 nag-ingon didto kay take up your cross and follow me. Yan na si Jesus. So sa may pasabot niya na, no? Atong gi-explain nga when we follow Jesus, atong ilabay, atong i-confess, atong sala sa Ginoo. O mga butang nga gusto nato pero dili iyang kabubuton. Kay basin mao ron nagpalisod-lisod sa atong kinabuhi. Mo nang it's important nga moadto ta sa Ginoo, Lord, is this your will? Mao ni akong desire, Lord, but not my will, but your will be done. Okay, one thing is for sure, the will of God is the best para sa tuwa. Kung dili na siya lisod ang will of God, no, it will give us rest for our souls. So, kanang pag-take up sa cross, mao na siya ang paglangsang sa atong mga sala o mga desires nga. Wala ni haom sa plano sa Ginoo sa atong life. Kaya diba si Jesus, giingan niya si Peter nga, mamatay ko, niya mabanaw, niya ingon si Peter, dili na mahitabo, Lord. Yan. Ang plano sa Ginoo, lahi man, matong gibadlong siya sa Ginoo. Mato niya na si Jesus, you take up your cross and you follow me. No? So in Jesus Christ, there is rest. So karon, today is Communion Sunday, atong i-observe ang ordinance of communion, atong
kanang pagkalawat no nga gitudlo ni Jesus Christ sa Bible. And then I message ato si Pastor Lee as we are approaching Christmas. Okay, so manindog tang tanan. Let's prepare our hearts as we read our responsive reading. Sa Psalms 143 ni siya, akong basaw ng leader, niya kamo sa people. So Psalm 143. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. Kita tanan, in your unfailing love, silence my enemies. Destroy all my foes, for I am your servant. Mag-ampo ta. Father God in heaven, we come before your presence, Lord, karong buntaga, as we gather, Lord God, to worship you, to pray to you, and to listen, Lord God, sa pulong nga gikan, Lord God, sa Biblia. Lord, thank you for today, sa pag-protect nimo sa matag usa gikan sa linog, o pag-uban sa mo, Lord God, sa mong pagtrabaho, pagnegosyo, pag-eskwela. Lord, give us wisdom. Allow us to live with wisdom, Lord God, wise living. Na tama ang mga desisyon nga among buhaton ug kani, Lord God, nga mga desisyon makahatag og himaya kanimo, O Dios. Lord, may you bless si Pastor Lee sa iyang pag-share sa iyong word sa muatanan today. Ug salamat, O God, sa imong mga provision sa matag usa. Kung naman may kagulan, O Dios, tabangi mi sa muang pagtrabaho sa business o sa school, nga may you grant our heart's desire, especially, Lord God, this Christmas. May we experience, Lord God, the joy of being with you. And sa mong pag-celebrate, Lord, may we remember that Jesus is the meaning of Christmas. Nga ikaw, Lord God, na tao. Nga, Lord God, nabuhi ka nga huli, namatay ka para sa mga salago, ikaw, Diyos naman. And that's why we celebrate Christmas. Kung nami mga butang, Lord God, o mga tao na dili na mo kaya pasayloon, Lord, pag-aana mo kasing-kasing nga amo sila ma-forgive as you have forgiven us, O Lord. Be with us today, Lord Jesus, as we worship you. In Jesus' name. Amen. Okay, mga antata, no? Let's sing songs of praise unto the Lord. Karong 2023, si Jesus ang atong busog. Kung siya ang magpabilin nga atong busog sa umaabot sa Ikaw ang busog ka na ako, kalipay o kalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay mahika kumpara.
give thanks to the Lord. Give Amen. thanks to you, Lord God. We glorify you. We give you praise, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise your name, O God. Sino ka maayo sa mata ko sa Diyos. We give you glory, we give you honor, O God. For all you've done in my life. Yes, Lord God, sa tanan iyong gibuhat sa mundo. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Sa tanang success, sa tanang blessing, O God, we praise you and we thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Padayon ta sa pag-worship sa atong buhi nga Diyos by offering our prayers to Him. Natay mga ginapangayo nga hantod karon wa kanya gitubag, padayon ta sa pag-ampo. Walay imposible sa atong Ginoo. Ato siyang pasalamatan o let us put ourselves in the presence of our Lord by offering our thanksgiving and our prayers to Him. Let us pray.
Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we come here before you today to offer you our thanksgiving. We are here, Lord, aron sa pagsimba o pagdaig kanimo. Lord, salamat sa mga panalangin na imong gihatag kanamo. Salamat, Lord, sa kinabuhi na imong gihabukbo sa mga o grasya, panan sa grasya o mga panalangin. Thank you, Lord, for your people nga naa dinhi who come and to worship you. Lord, nakita nimo ang ilang mga prayer request. Ikaw lang ang makakita sa gihandom mga desire sa imong katawhan, Lord. You know their needs, O God. Naa sila din ni Lord because na-experience na nila ang blessing gikan sa imo. Kung nagpadayon sila, Lord, sa pag-ampo diha sa imong ngalan, uban sa tanan na nagtuo kanimo, ikaw lay nasayod unsa ilang mga request, Lord. Ikaw makakita sa kasing-kasing, ikaw ang makadungog sa mga ginasulti sa imong katawhan, O Lord. Makita nimo unsay naa sa una-una nila. We pray, Lord, kung ang ilang request according to your will and purpose, may you grant it to them, O God. Kung naapay mas maayo, i-redirect ang ilang paths, O Lord, that they may be blessed. Ikaw man ang source sa tanang panalangin. Ikaw ang source of everything. So, nibalik mi sa imo, Lord. We are here before you today to seek thy face. And we seek your approval of the things na among ginahimo, O Lord. Karong buntag, Lord, na aming mga daghan sa among mga igsuon na wala pa dinhi. Siguro, Lord, na epektuhan sila sa linog kagabi na kusog. We pray, Lord, that you strengthen them. Ang uban siguro, Lord, ginaatake sa kalaban. We pray that you allow them to overcome it in the name of Jesus. Lord, we pray for the Christians nga naapektuhan adtong linog. Wala mi kabalo unsay nahitabo sa among mga surroundings, Lord, sa among paligid, but in the name of Jesus, we pray that you will comfort those who were affected. Ang uban nga na trauma, O God, may you calm them by your Spirit. We pray for the Christians, Lord, who are suffering all over the world. They are suffering because of your name. We pray, Lord, that your angel would come and minister to them. Save them from harm and trouble, O God. Ikaw man ang naigahon. Sa una, Lord, nagapadala kag angel. We believe until now, O Lord, naagihapon ang mga anghel that will save us and keep us away from harm and evil. Lord, we pray for the people in Israel and IDF who are trying to destroy evil, O Lord. People who will kill innocent lives para lang yun padayon ang ilang mga dili maayo nga plano dili sa kalibutan. But niingon ang imong pulong, Lord, that you will come. Ikaw ang mo reign. Ikaw ang dumala sa kalibutan. Ikaw ang maghari diri, Lord. So amo nang look up, nagahulat mi ana nga panghitabo. And we pray that while waiting, Lord, we pray that you bless your people. Lord, hapit na ang Pasko. This is the day we will celebrate
your birthday. Among gina-pray, Lord, na bless all your people na one way or another makahanda mi, maka-enjoy mi in your presence in our homes. Bless our plans karong December, Lord, nga diri mi magtapok sa church sa 24 sa gabi. Allow us, Lord, na enjoy na mo ning Christmas celebration with all the people who will believe in you. Thank you for everything. We pray, Lord, that you will speak to us today through your Holy Spirit. Speak to your people, O Lord, and ma-realize nila kung unsang message na imong ginasulti sa ila. Thank you for everything. We commit this time to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Maglingkod ta. Praise God, no, for this wonderful day. Taghan sa atong igsoon siguro nasyak sa linog kay gamay ron karon. But hato ning ibutang sa ato una-una nga pagbalik ni Jesus, kung nasyak mo sa unsa ka kusog tong linog gabi, mas shocking pagbalik ni Jesus. Kay imagine nga ang langit magkilat and we can see angels and heavenly host munaog. Ana ang gidescribe sa Bible pagbalik ni Jesus. So kung gabi natulog ta niya, gilinog ta, nakamata ta, nakuyawan ta, mas kuyaw ang pagbalik ni Jesus. So kung di ka ready, hala, unsa man ron, muana ka. But if you know Jesus is coming, muadto ka sa gawas, dili kay mahadlok ka nga matumpagan ka sa building, kundi an-ahon nimo kung makita ba nimo ang heavenly host na mobalik. Kay makita man, ingon ni Jesus, as the lightning flashes from east to west, sa ato pa tibuok kalibutan kay kanang east ug west, kung imo nang tan-awon sa globe, ang east dire, west dito spikas, pero pag mupadayon ka, mubalik na po kag east, wala na siya udlan. Ang east ug west dugtong na. Ingon ni Jesus, as the lightning flashes gikan sa sidlakan hadtod sa kasagpan, ana pod ng kuan tanan makakita. So ready ta kanang mga panghitabo ana, ready ta, di na ta matingala kay sulti naman na sa Bible. This morning ang message gihatag ni Lord sa ako is about cut it off. Namutol na ba mo og para Christmas tree ninyo? Pinsay namutol na og kahoy be para Christmas tree, o nagpalit na lang mo nagpalit na og sok. Kinsa sa inyo dire naka-experience ka ng nasabad mo ba? Nasamad mo og dako kayo nga di gyud ninyo to malimtan. Kinsa nasamad na dire nga dako kayo nga samad, di ano nga di ninyo malimtan, di ba? Di na to malimtan ang kanang masamad tala binag kusog kay dugo, ha? No? Kinsa may naputla nagtudlo dire, ha? Na anak gyud. Oh. Kana na sakit kayo, no? Ako kanito naka-remember ko na kaning gamay pa ko, murag 8 years old. 8 years old ko, putol ko atong guma sa akong pintik. Akong ginaayo tong pintik na ko ba. Nya gagunit ko blade, gagunit ko pintik.
gagunit ko guma. Nikalit mo nag-brown out. Pag brown out, tanang tao, kay village man ito mong gipuyan, tanang tao na malakpak, na malakpak ba pag brown out? Ni palakpak po ko, ni gagunit o blig, hatod ron, naging marka, hapit maputol ni. Ako may namdaman ka tulad, prepare ko cut ito, hapit pa nito o di maputol. Tig yung pag-anan ako, wala pa sakit kay kalit man. Pero taon-taon, singgit na ko kay bata palagi, no? Ana ang experience na ako katong hapit paputol nila akong tudlo tumupod kay nakalimot ko nga nagunit ay kong blame. So, this morning, kaning cut it off, naay gisulti si Jesus parte aning magputlon. Putlon ba? Sa John 15, niingon si Jesus, I am the vine and my Father is the gardener. He will cut off every branch nga di mamunga. Ni Jesus, no? Putlon niya tong sanga nga naka-attach sa iya nga di mamunga. Mao na isulti ni Jesus. Cut off. So, mao na atong topic karon. Naay gisulti si Jesus nga sa atong kinabuhi atong putlon. Unsa man ni? So, mao na atong studyhan today kay there are people nga nagaingon na okay naman buutan kay ang Dios. Okay lang ni ay wala ni problema. But as December would come, atong i-ready ang atong kaugalingon to celebrate Christmas. Dili lang ta mamutol og kahoy. Naapoy gusto ang Ginoo nga iyang ipaputol sa ato. So unsa man ni? So mo na atong isandihan karon nga buntag. Let us open our Bibles to Mark 9:42 to 50. Kung anyway i-plus na ko, no? Mao ni ang atong istoryahan karon. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. Ilabay sila sa dagat. If your hand, ingon ni Jesus, causes you to stumble, cut it off. Putla. It is better for you to enter life maimed than with two hands than to go into hell, where the fire never goes out. And if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell. And if your eye causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into hell, where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt among yourselves and be at peace with each other. May the Lord bless the reading of His Word. Ingon ang atong nabasa karon nga mo ingon ako nga
na ay butang nga gusto ipaputol ang Ginoo. Unsa man ni, ato nang istoryahan ang detalye. Pero there are two important truths na atong dapat mahibalaan. Number one is the things that God will cut off. Iyang gisulti diri nga naibutang nga siya mo putol. Number two, the things that God wants you to cut off. Kita mo putol. Pero ingon ng Ginoo, naa siya mo putol, naapoy kita. Kani manggod siya, kani siyang text sa atong gikuha karon nga gipahatag sa Ginoo sa ato. Actually, it's a warning. It talks about ang atong kinabuhi diri sa kalibutan ug asa ta padulong. Either muadto ka sa langit or muadto ka sa impierno. Mo na ginaistorya ani nga passage. Ingon ni Lord, mas maayo pa kung buta, isaray mong mata, pungkol ka, wa kay tiil, pero muadto kag langit. Kaysa sa kompleto ka, dili sa kalibutan, pero muadto kag impierno. Mao na yung message. Actually, the general message of this is unsa ka lisod sa impierno nga dapat willing ta mo sacrifice everything diri para lang yun mo adto ta sa langit. Amen? Mao ni ang ginasulti diri ni Jesus. Una, the things that God will cut off. Unsa man ni? Makita nato ni sa verse 42. If anyone, ingon niya sa verse 42, if anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. Kani ba nag-istorya ni sa naay mga tao diri sa kalibutan nga mukos nga ang taong masuko, ang tao mo Istanbul ba? Kabalo mo unsa ng Istanbul? Mao na yo, mapandol ba? People mapandol siya. Tungod kay na ay bato nga nagbabag sa iya, hawa sa kabantay, ang uban grabe yung haplaa, ang uban nasamad, ana na siya, mao na Istanbul. Ingon ang Bible kung naay tao nga makakos these believers of mine, even the children nga mapandol sa kinabuhi, ingon siya maayo pa nga kanang tawhana hiktan og bato sa iyang liog, kanang millstone, kanang mao na ginagamit nga mo galing pod og mga yuta og bato, gahi na siya nga bato nga bugat kayo, ihigot daw na sa liog, unya ilabay na sa dagat kanang tawana. Mao na ingon ni Jesus, ana ka, grabe po din siya kay pasabot ana. Kabalo mo unsay pasabot ana? Ngano kani mga tao nga naka-cause of destruction sa laing tao, ingon ni ginawarningan diri ni Jesus nga maayo pa maghigot ka, hapit na lang gi-short ba nga may pa maghikog ka, because I will punish you. Mao na ingon sa Ginoo. Hikti na lang na ninyo daan og bato ang liog ana, ilabay na dito sa dagat, kaysa sa ako pa'y mo panis ana. Mao na i-warning ni Jesus. Because pag mo panis na si Jesus, maadto ka mag-imperno. Kabalo mo ang description sa imperno? Ingon din ni ang imperno, where the worms, diri sa verse 40, ang worms daw that eat them do not die, and the fire is not quenched. Sige lang kalayo. Grabe kasakit mo ganina pagsugod. Nangutana ko kung nasabad na ba mo o kinsa may napasok diri. Kanang grabe gyud ang pasok, di ba? Mutmut ang pain
ba? Dili na mawala na yun. Dugay na. Labi na tong first degree, second degree burn nga nasunog yung ka. Grabe to. Ang impierno, ingon ni Jesus, mas worse, anak. Kaya di man ka ultimo tong ulod nga gaana-ana sa imuhang bukog dito, di gyud mamatay. Kalayo ba niya? Ulod nga ang iyahang kinabuhi na sa kalayo. Mao na i-describe ni Jesus. Ang Bible, dili lang ni about the love of God. Nag-warn siya sa ato. Para pag-abot sa panahon, naka-remember mo, giwali naman na dire si Lazarus. Nga, niingon siya kang, ingon tong rich man kang Lazarus, si Lazarus, pabalikas kalibutan, kat parting paita, gidri sa akong kahimutangan. Dito pa to, Hades pa to. Dili pa to, impierno. Bait ginaw. There is a warning. Actually, ang Bible is balanced. While God showed His love, nag-warning po siya. Ingon ang Ginoo, kaning verse 1, kaning verse 42 nga ginaingon nga, if anyone causes one of these little ones who believe in me to stumble, bantay mo. Unsa may application ani? Kani siya, it refers po na sa ato nga kinabuhi, nga sa atong panrabaho sa gawas na ay mga tao nga magbiay-biay sa ato. Ingon ni Jesus, bantay na. Mao na, kita, dili ka na dapat masuko. Kaya kung ikaw masuko, bantay na rin, bigyan ko niya. Muana ka, wala na vengeance nga ginaingon ni Lord. Ingon ang sa Romans 12:19, ingon gyud diha, do not take vengeance, my friends. Leave room for God's wrath. Wrath na, dili na God's wrath, baka na kasuko, pure ba, suko kayo ba? Si Lord na bahala na. Karon kung ikaw ang manimalos, imbis kay musulod na ang Injil iyang piktan, naa naman ka, mingon ko na, sige, ikaw na bahala diya. Pero the Bible yun, ingon nga, leave room for God's wrath. Kaya naingon ang Ginoo, vengeance is mine, says the Lord. I will repay. Ako'y mo, bahala na. Mao na siya mahitabo sa mga tao nga magbutang og babag sa imuhang dalan aron matumba ta. Nay uban igno ka nga, okay na ni, oy, dili ni sala, dali. Ayos ka, ni, ako'y bahala dito kang kumari, dili lagi na mahibalaan. Kita ka, ikaw po kay giganahan, ay sawa ha? Uban, dili na mao. Ingon ni Lord, katong nanintal, bantay lang to. Katong gitintal, aduklon po ka sa Ginoo, anong nagpatintal ka? I-warning ka, nga, ayaw og patintal. Because hell is dangerous, sakit, painful kayo. Makita na to na sa pain dili sa earth, mas worse ang pain dito. Mo na ingon ni Lord, tanang klaseng blessing gusto ni Lord ihatag sa ato. Pero di man ta kabalo. Di ta kabalo ba? Di ta ready. So number 1 na siya. God, ingon din ni, will cut off people that are hurting you. Amen? Timan ina ninyo, kay panagsakit ha, di ta kahinumdom nga God will do that. Ang atong Ginoo, murag, dili tinuod ba, kung ingon ana na. But if you believe in that, kay gisulti na na din nga, mas maayo pa maghikog ng tawhanan na. Kabalo ka nga nung niingon ang Ginoo, nga nung mas maayo pa hikti na ang liog ana og bato nga ilabay sa dagat. Kabalo mo nga no? Kay niglabay na sa dagat, at least mapuslan pa siya. Pagkaon man siya sa isda. Kaya diri sa kalibutan, wag na pulos ng tawanan na. Mo na inga, hikti na lang nagliog labay dito sa dagat, kaya di na mo gawas kauno na sa isda dito. Wala lang giingon. Pero akong gi-analyze, at least na mapuslan ba ang tao nga way pulos. No? Unsa may ingon ni Lord sa servant katong na Bible study ta katong
the parable of the talent, katong servant nga wala niya gigamit ang kwarta nga gihatag sa iyang master sa iya. Iyang gitaguan, unsa ingon? Ingon siya, you worthless and lazy servant. Wa kay hinungdan, tamad ka. Ilabay ni dito sa kangitngit nga naay gakagot ang ipon o gahilak. Ana kagrabe ang imperno. So ato po nang ibutang sa atong huna-huna o kasing-kasing. Kani siya, it does not talk about other people only nga mo hurt sa ato, nga mo cause sa ato, nga mo istambol ta sa atong pagtuo. Dili lang na siya mao. It also talks about kita as parents. Nakabantay mo? If anyone causes these little ones, kamong ginikanan, bantayan po ninyo. Dako kay tag obligasyon to teach our children. Dili lang na diri sa Sunday school tudluan ang mga bata. Diha sa atong balay. Kay kung dili na nimo tudluan, moingon ang Ginoo, wa kay pulos nga ginikanan. Dili na to na i-allow nga God makasaway sa atong klase nga ginikanan. Nga naman, pasagdan lang na to atong anak, dili na to tudluan, dili na to bunalan, nangilabot na ang bata, nagbinuang na. Ayaw na. Ayaw, dili na. Ingon ang Bible sa Proverbs, do not spare the rod. Ayaw nga di ni mo bunalan ng bata. Bunalin ng bata kaysa sa maimperno na. Mauna siya ingon sa Proverbs. Dili ni mo na siya nga dili ni mo na bunalan o gayg ulo. That is how God wants us as parents. Ayaw po kay kung init ang imong ulo, bunalan po. Binuang ko na. Dagi sala ang bata, nganong imong bunalan? Kay imo man tudluan. Dili pwede nga dili na imo tudluan. Mao na siya, you cause these little children to stumble. Nga naman, wa man imo tudluin. Pagdako ana, mao na ingon ni Lord Jesus nga mas maayo pa ilukso ka na daan sa dagat. Nga naman, pagdako ana, luoy ka. Problema ng bata ana, and you as parents, mo suffer ka together with the children. Di ba? Hurting nga, makita na to atong mga anak nga, dili man ni maoy akong gusto. Dili man ni maoy akong desire, akong bata nga, pagani ka mag-eskwela, naminyo na, nag-live-in na, immorality mo na. Unya kita parents, dili na to badlungon. Mao na ingon ni Jesus. So we have to take this at heart. Kaning warning ni Jesus. Tudluan na to. Kung mulayas, kay imong gitudluan, adto ka sa Ginoo, Lord. Imong ka tudluan, nilayas man. Pasag dito. Di ba nasa Bible katong the prodigal son? O sa may gihimo samahan niya na itong anak, pa, ambito nga akong bahin pa, kay hapit na lang niya ng dugay pa makamatay. Ang di na to. Sa tinuod lang, mo man ay pasabot. Ambitong bahin ako daan, kay dugay pa ka mamatay. Dito sa Jewish culture, kung ingnon ka sa imong anak nga ambi na akong bahin, buhi pa, pwede na nimo batuon, ipapatay imong anak nga batuon. Okay na sa ilang kultura. Pero kung sa may gihimo, samahan, ingon siya, sige na, kung gusto ka, hatag ko ni sa imo. Iyang gipalayas. Di man pa disiplina. Dito ang Ginoo na nagdisiplina. Anak ta, at times, painful kita ginikanan kung layasan tag-anak, but let it go. Cut off the relationship nga naman, siya man ang wawa. Huwag ni mo gipalayas. Pero, dili na to as parents, di na to na i-allow nga naa sa atong poder unya nag-live og immorality. Walay blessing ana. Mo na siya warning sa Ginoo. We have to stand as parents. Na kung karon kani siya nga wali nakaapekto sa inyo, dili man na siya ana na pud kaisi kung dako na ang nahitabo. Istoryahan nato, patabang mo ako, pastor man ko ninyo.
Ginoo. I will help you, I will pray for you, ako'y mo advice, unsay step by step, ampuan na to. Di na siya anak kadali. Mao gani ingon ni Lord, maayo pa maghikog na lang ka kay, wag yung kay pulos, luoy kay ka. So God will intervene. Mao ni pasabot. Naay butang sa atong kinabuhi nga siya gyud ang mo-cut-off kanang mga tao nga nakakos sa ato ang pagka-pandol. God will intervene and punish these people. So, mao na siya. Dili na to i-allow sa atong panimalay kaning things that are not pleasing to God. Naapay uban mo tudlo sa ato nga okay ra man na, uy, kasabot man ang Ginoo nga mag-worship tag ingon ani bisag unsalay atong ampuan, bisag unsalay atong tuuhan, dili na okay sa Ginoo. Ingon ang Ginoo sa Exodus 20, Deuteronomy 5 verses sa Bible, niingon siya nga, I am the Lord your God, worship me alone. Do not worship other gods. Mao gyud na ingon niya. Ako lang ang Ginoo. Nya ingnon ka nga okay ra na, uy. Adto ta dito mag-worship ta dito kay pagkauman na ay kaon. Nya ingon ng Ginoo, I am a jealous God. Wa ka na hadlok ka na, basig. Suko ang Ginoo niya. Do not make an image of anything else in heaven, on earth, and on the sea. And then you bow down and worship. Ayaw. So if it happens in your house, karon, idapli na na. Kaya dili man na gusto ang Ginoo na. Kabaluta on siya dili gusto sa Ginoo. Kabaluta on siya gusto. So we have to prepare ourselves na dili ta makakos og stumbling block sa atong mga anak. Kaya kung ang atong pagtuo, okay lang na tanan, di, wala na nito sa Bible. Ang Bible, ang Ginoo mo, ubiya ni, if you believe that the Bible is the Word of God, pag naigisulti diha, tumana na. Because it will bless you. Kayo, midya-midya ka, daghan kong nakita ng mga tao, ang ilahang gituan, midya-midya. Tuo dire, tuo dito, kung unsay kuan dire, okay. Dili na okay sa Ginoo. Sultihan ta mo. God wants you to grow diha sa iya. Faith diha sa iya. Kung naa kay gibati, masakiton ka, ang po diha sa iya, ay yung nag-unsa-unsa pa na imong tinuhuan nga, basig ingon na ni, basig. Pray to God and He will heal you. Amen? Ana na siya. Anything that upset you, pray to Him kay mulihok ang Ginoo. Pero kung ang imong mind, double-minded, okay siguro ni. Basig okay ni, magpakuan ko diri. Nagkakagtinuan ba? Dili gustuhan na ang Ginoo. Ingon siya, I, the Lord your God, is your God who saved you. Worship me alone. Ayaw ninyo, biaya ako ngalan, tuo ka dali, tuo ka kay Allah, tuo ka kay Buddha, tuo ka kay tanan imong tuuan, isa may Ginoo. Yes, ang atong Ginoo si Jesus. Amen? We believe in Jesus. Siya nagtudlo sa ato how to pray to the Father. Siya nagtudlo sa ato how to live in power by the Holy Spirit. Siya nagtudlo sa ato, ingon niya, you pray in my name, I will do it. Dili na tao. Only God can do that. So those of you, hapit ng Pasko, natay mga butang nga gusto, mag-pray ka. Na kay butang na gusto may tabo sa imo, ha? Nag-obey ka. More man a question, did you obey? Kay God will know whether nag-obey ka, ready na ba ka sa blessing? Kay if you are not ready, dili yun na hatag sa Ginoo. God will withhold na niya. Di man ka ready. But if you are ready, you deal with it. Ikaw ang Ginoo, istorya mo, Lord. Na ako'y gusto, Lord, wa pa man mo nagihatag. Pwede ni mo naihatag. Kung ani, Lord, ikaw mo sulti. Set the things kay
If that is what God wants you to do, nga naa kay commitment, ihatag na niya. Amen? Nakatry na mo na, wala pa. Kung wala pa, try ni mo. Pray to God. Because He will give you the desires of your heart. Mao din na iya prayer. But remember, ang ingon din if there are things, you cut it off. So kaning next, mao ni ang ganina mo tong God will cut off people that will harm you. Kita mga ginikanan nga dili ato tudluan mga bata, bantay ka kay God will punish you. Mao to the things that God will cut off. Kani mao ni gusto nga the things that God wants you to cut off. Unsa man ni? If your hand, ingon si Lord, causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell where the fire never goes out. Pasabutan ni ba? Mas maayo, dili man ni literal nga putlong gini mo ang imong kamot. Mao to ganina, nagmutan ako sa inyo kung nakinsa man sa inyo nakatilaw na og sakit ba, nasamad ka grabe. Di ba sakit? Maunay pasabot ni Jesus. The pain nga imong ma-undergo diri sa kalibutan because you discipline yourself, dili na siya kumparar sa pain dito sa impierno. Grabe dito. Mao na it is better nga diri mag-antos ka kaysa sa dito ka sa impierno. Mao man ipasabot. If your hand causes you to stumble, cut it off. Verse 45. If your foot causes you to stumble, cut it off. Putla. Mao ni siya ba ang pasabot sa Ginoo ba nga kung kanang kamot nimo, kanang imong tiil, kanang imong mata, makakos sa imo nga makasala ka sa Ginoo, you better tanggalan na, cut it off. So, unsa man day kuan sa Ginoo? Unsa may kuan niya? Ingon niya sa Proverb 6. Unsa pasabot niya adto no? Cut it off. Di man dito putlo na to. Sa Proverb 6, 16 to 19, ingon dire, there are 6 things the Lord hates. God dili lang na siya love. There are 6 things ingon dire the Lord hates. Dili niya gusto. Karuhan ni nga dili ta apil ani ha. Kay basig abi nimo nga okay ka. Unsa may una? 7 that are detestable to Him. Kanang 7 sa ato pa mao na ning kompleto na ning nga dili gusto sa Ginoo. Unsa man? Ang number 1, haughty eyes. Ang bugiro ba? Kanang tinanawan nga ni. Kita na mong tao nga mutanaw sa imo head to foot. Ano ba? Ano? Yan na ubang tao. Kita kong tao. Ako giana na ko. Tagkan ba? Tao. Mutanaw siya sa imuha. Ano yung kao? Ano ba? Pinalingok pa. Una-una. Lamig butang. Mura maning tawanan. Lamig ana ba? Kaya ako una-una. Palaaway niya ako po. Ngayon ko, wala man siguro ni katilog ko. Ano ba? Haughty eyes. Ang bugiro og tinanawan. Dili gusto ang ginawa na. Ayun mo katawa-katawa. Basig ka mo ha. Bugiro. Pangutan na inyong kayo na. Kung saan ako tinanawan ba Brad, bugiro ba o dili? Klaro ha kayo. Ikaw lang isa. Pagmutan na kang salamin. Di magambugiro kay pinapugi man. Pinaana-ana man salamin man. Hunday. Pero sa lain tao, basig anak ka. O sigay mong mata, anak ha? Bantay ka. Haughty eyes. Bugirog tinanawan. Unsa pa? Bakakon. Kada istorya niya, mangatip. Ayaw na. Dili na gusto sa Ginoo. Unsa pa? Hands that shed innocent blood. Kana, gi-underline ko na. Nga naman, mao man ni ang giingon sa katong gibasa na to ganina nga if your hands causes you to sin, ingon ni Jesus, putla na. It is better to enter life nga wa kakamot maimed
pungkol kaysa mo adto ka sa impierno with two hands. No? Pero of course, ug pungkol ka dire, pagsulod nimo sa langit, kumpleto kag kamot. Mao na ingon ni Jesus. Unsa man? Kanang imong kamot mupatay og tao. Talks about people nga ang ilang pangita gun for hire. Ano eh? Huwag kwarta niya giduol. Mao man na siya nga naman kanang mga batan-on nato ron white trabaho, naay bisyo, duulan na nga dong. Dugabar gud na naay 5,000 dawato na wa taw na kailan nimo. Wa man siya kabaluan ni. Hands that shed innocent blood. Bantay ta, we do not belong dire, pero mo na ipasabot sa Ginoo nga kung ang imong kamot manguot, pikpakit, manumbag, managpa og asawa, ay putla na. No, mo na yung ginasulti dire yun. So kamo mga bana sa Christian home dili ta dapat ana. No? Kana bang kamot nga gaan, mao man gitawag ana. Ingon ni Lord, if your hands are like that, gaan kag kamot ba? Ana dayon. Manumbag dayon. Mamusil dayon. Putla na. Mas maayo pa nga pungkol ka dire sa kalibutan kaysa maadto kag impierno. Duha imong kamot pero padulong kag impierno. Mao na ingon sa Ginoo. So careful ta ni. Unsa pa may lain example? Ano? Lying tongue. Kanang lying tongue, sige lang pamakak. O, bantay po taha kay duol-duol ra na sa sigig yaw-yaw. Kanang lying tongue, magsigig yaw-yaw ba? Ang mga igsoon po nga mga misis, ayaw po, kalabiig yaw-yaw. Okay ra mo yaw-yaw kadali. Reminder lang. Ayaw po ng sugod alas 7 at alas 10. Di gimundang. Di po na maayo, no? Ingon, basig mo ingon si Jesus nga putla na. Pero wala niya gi-example ang tang. Ang kanimanggong tang, kanang magsigit kag yaw-yaw, mo provoke manggod na siya. Kunya katong isa, kay gaano kamot, manglabay, buakon ng TV, apil na. Mangguba o gamit sa balay, ayaw mo ana. That should not be found in Christian home nga naman. Because these things nga naa gihatag sa ato, gihatag na sa Ginoo. Nasuko ka, ampo-ampo ka, Lord, gay ko kwarta, palit ko plato, nakakwarta ka, palit ka plato, nag-away mo ka. Labay. The Lord will not bless you. Hands, kanang that will cause you to stumble. So kung kamo, anak mo, ang inyong kamot, dali lang kayo, napay uban masuko. Katong TV nga, wapag gani na impas, gibuak na. No, grabe no. So, bantayan na to, eh. Hapit na ang Christmas, kung naamoy kinaiya nga ani, pray to the Lord. Ayaw putla, Lord, kanina kong kamot, agin na ayaw, Lord, tabangi ko. Ana siya. Do not wait nga si Lord ang mo cut off ana, kay aron maadto ka laglangit. Mga man pasabot. Nidawat ka kay Jesus, gahit kag ulo. Kanang hands, mauna siya, ginagunit og baso, sige inom, ana, hubog. Kung ana ka pala hubog ka, tungod at putla na, ingon ni Jesus kay, sige lang kag uli nga hubog, ana, magkamang. Mauna siya ginasulti diri. Hands that will cause you to stumble. Limang ka, Istanbul, kay hubog naman. Mao gina literal gina. Sige maggunit og baso. Paglakaw ana. Bisag way pa to. Lalong lang gamay na pandul. Mao ni example ni Jesus. Panag sa katawanan, but in reality, this is important nga kamatuoran. Hapit naman ta mo celebrate. Kung na kita nato ni as one of our weaknesses sa kinabuhi, ampuan na to. No, kay before God will cut it off. Mao na siya.
Si Lord gusto niya i-bless ta tanan. Pero kung dili pa ta ready, kay ingon ani, problema na. Next, and if your foot causes you to stumble, tiil na pod. No? It is, cut it off. Putla na, imong tiil. Nakaw ka, isa na lang nga, di nakakasipa. Ha? Kung mag-away mo, ultimong pertahan, imong sipaon, tanan, iro, makitan. Ingon ni Lord, putla na imong tiil. No? It is better to enter life crippled, maipapungkol o tiil, than to have 2 feet and be thrown into hell. Warning man ni siya. Unsa kapait ang kinabuhi sa imperno. This is a warning. Basi niya, maingon mo ba? Sa to si pastor, sige naman to walig panalangin sa Diyos. Huwag man ko warningin nga, nada imperno. Ano ni siya? Naagin na yung warning ang Ginoo nga dili ta maghimo ana if your faith causes you imbis kay mo simba dito sa bungan. Kisa may magdala sa imuha dito di intiil. Di ba? Imbis kay mo adto dito mo simba to sa mall. Lord, rin ko tagtugnaw di man aircon ko ito yung pastor dito. If your foot ingon diri causes you to stumble kay imbis na dalahon ka sa simbahan dito maninoon ka gidala sa mall, ingon ni Jesus, bantay na kay kung di mo na putol, ako'y mo putol ana. Mao man na. Dili ta nga maghulat nga mag-arthritis ta. No? Simbaon ta ko pastor pero nihubag akong tiil. Na mirisi. Sa una bitaw ni hubag, wag gyud ka simbahan. Mao na ibantayan na to. God works in mysterious ways pero naagad siya warning. Naman na siya warning. Pag nagsakatawan na ni, but in reality, this is something na bantayan na to. Because dili man ni siya good gusto sa Ginoo nga kanang kita magkuanta kana bang complacent ta ba? God wants us to take heed sa warning. Warning ni sa ato. So how can you make your life kanang pleasing to God if your foot causes you to stumble? Ang before na ka mag-arthritis ka. Unsa man? Naapaingon sa Proverbs 6:16 no, padayon ta sa Proverbs. Ganina a lying tongue, a hands that innocent blood, kaniyo a heart that devises wicked scheme. Nya gi-underline ako, a feet that are quick to rush into evil. Bay, na disgrasya dito bay. Tagang kwarta at ang tulison dagan dito. Abi ni mo butabang. Uy. Ana-ana dito, kapila na ko kita ana. Kanang bago lang aksidente ba? Uy, singit-singit dito. Why ni tabang kay grabe mga aksidente, naipit ang tao dito. Kunuhay mo tabang pero ambag na gikuha. Suk-suk dayon. Uy, taw-taw nawala. Nakakuha na. A feet that is quick to rush into evil. Ana na siya. Pag naaga na ingon nga, naay, kuhan dito. Kaning, unsa ni, adto gina, basta di maayo. Pero, adto ta dito, magsimba ta kay na worship. Kapoy ko. Sakit ko. Dagan nagsakit na Maunay bantayan na do. Ang atong tiil, dili siya bugat kung mag-ingog worship. Bugat siya pag inom. Bay, naiinom ba? Birthday na ikuan. Asa dito? Ato dito na kay birthday. Inom, kaon, nailitson. Paspasa lagi. Ana na siya. Bantayan na to na. Kung ana ng imong tiil, bantayan na kay dili na magdugay, ma-arthritis lagi na. A false witness who pours out lies and a person who stirs up conflict in the community. Kani siya gi-describe sa Ginoo ang tao nga iyang hate. I hope wala na sa ato. I hope nga dili tayo ngunani. Basahan ninyo ning Proverbs 6:16 to 19. Mao naman na atong bantayan.
Basahan ninyo tong Exodus 20, 1 to 15. Bantayan na to na kay ang Exodus mauna ang Ten Commandments. Kani mauna ang things that God hates. Ayaw lang na himuan na, palayo ka diha. And you are fine. Amen? Uban, daghang kayo, maglibog kung sa may akong himuon. Kana lang imong bantayan. The rest, daghan magupakapin. Uy, ayaw ka panigarilyo. Uy, ayaw inom. Uy, ayaw ka baboy. Uy, ano mamatay lang putanis gutom kay o ano man tanan. Palayo lang ka sa the things that God hates. Ingon ba dire nga bawal wala man eh. Ang imong pagkatao ba mao na ginahisgutan dire. Kung asa nang dautan alisto ka na dito. Kung asa nang di maayo tuwa ka. Mao nang dili gusto sa Ginoo. But the rest kita tao man ta. At times lami man po di kaon. Lami man po di suroy. Pero magsige na lang po kagkaon. Walay exercise, mapikto na sa imo ha. I-balance na to. Mao na si Lord nag-warning daan sa ato Sige kag anak, kunya ang imong anak di pud nimo tudloan, di nimo ba disiplin. Kuan ka diha, warning ka. No? So ato ning take care of this kay importante ni. Ang gusto sa Ginoo ang atong tiil imo nani. Ganina mo tong tiil nga way ayo kung asa tong dautan na asya. Ingon diri, how beautiful are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Mao nay gusto nga tiil sa Ginoo. Ato ta dito kay ato tong imbitahon karong Sunday basig mangadto di ay. Na di pa magkakabalo mo share. Imbitahan lang. Basi di ay. Wa may mawala sa imo. How beautiful are the feet on the mountains are the feet of those who bring good news. Wadto kag balay, dili mo chismis, kung dili mo kuan og maayong balita. Uy, gwapo mo. Praise God, no? Ingon na ni hatag kag testimony. Praise God. Naagi blessing ni abot ang Ginoo ba? Kato po yung gisiran, may pautanga ko, bi. Muna mahadlok na lang tapos nagsang istorya. Blessing ay, kato makadung, ingon na yung pautanga ko. Nabantay po tana, dili po tayo nana, nga kung you wait, because God will also bless you. Amen? But, let us continue to share the good news that God has given sa atong kinabuhi. I-open up na to na. Dili tay ang atong heartaches, atong dalahon sa Ginoo in prayer. Ang atong victory and blessing, atong i-share. I-bless ko sa Ginoo. Ana, nalipay ko. Na ay panalangin ng Ginoo. Na anak ko'y work. Na anak ko'y ngunani. Sulti na to na. No? Amen? Panagsabi, pag yung taka-share nga God has given us good health. Di man na automatic na good health. Ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Edad na ko ron, 65, mag-66 na ko in 3 months time. Pero, makadula pa ko basketball. Ana ba? Wala pa kayo ko mga kuan. Pero ga-expect ko nga, natural, mga tiguhang. Nahamang yun ay takilid. Pero mentras na wala pa, pasalamat na sa Ginoo. Amen? Kamo, mga bata pa mo, try to include that sa inyong thanksgiving to God. Lord, salamat ha. Tagang ko ni Mugmayang lawas. Panagsagi na overlook na to ang basic things nga gihatag ni Lord sa ato. Problema, i-offer kay Lord in prayer. Daluhod pa mo? Basig mo testing mo gluhod. Doon niya, pagkahuman. After 5 minutes, testing mo gluhod. Testing mo gluhod. Mag-pray sa Ginoo. Mao man na ang posisyon ni Daniel. Nga pag-itsa sa iya sa layon, wala kabre ang baba sa layon. Ano man, nag-pray to, galuhod to. Si Apostle Paul, maupo na ingon niya sa Ephesians
3:14 nga ingon siya nga, for this reason I kneel before the Father. Galuhod gid siya. Galuhod ba mo kung magampo? O gahigda? Lord, salamat Lord. Diretso tulog. Diretso tulog. Pagmata, good morning Lord. Bako na, diretso lakaw. Ayaw po nanaan ninyo ang Ginoo. Because God is the creator of everything. Sovereign na siya. Labaw pa na sa atong amo kung nanrabaho ta. You have to fear Him and honor Him and reverence Him. Tahura ba? Reverence, dala ka hadlok. Mauna siya. Dili ng Ginoo nga Dios. So, aniya, ang faith, gusto ni Jesus, faith that will bring good news. Karon, Pasko na. Atong i-share nga si Jesus, nagpakamatay sa ato. Maunang naatay kalipay o panalangin. So, there is a verse 47, if your eye causes you to stumble, mata na ni. Ganina kamot, sunod tiil, karon mata. Pluck it out. Pero wala siya ingon, i-pluck out ang duha. Ang isa lang. Ingon niya, it is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown to hell. Duha lagi imong mata niya kay kudo kita ko og lalaki kani example ni ba. Naagyo ko yung mga nakaila, dili lang isa ka lalaki, several men nga nakaila nako sa workplace. Mutan-aw ganin na siya babae, iyang hubuan, siyang utok ba? Oh, kuyawa ni siya ko. Unsa ni kita? Kuyawa ni oy. Ordinary lang gud ka babae, galakaw. Iyang hubuan sa iyang mata. Do you think God will not know that kung ingon anak ka? Mana ingon ni Jesus? Kung ana imong mata, tanggalan ng isa para sakit. Digyo ka, adik ako kay nitagam naman. Naman sakit. If you will not do that, God will do that sa imo. Muna warning niya. So kita, be careful sa atong attitude. Kinaiya na to. If your eyes will cause you to stumble, ingon ni Jesus, ampuin na, God will heal your eyes. Otherwise, butao na niya. Mas, nga naman, kabalo ba mo nga nag-receive mo kay Jesus, ang Ginoo maning kamot, nga masulod kita tanan sa langit? Amen? Maning kamot ang Ginoo niya, ikaw wala kay pakialam. Basta nag-receive na ko kay Jesus, okay na ko kay Jesus. Bantay ka, He will pluck your eyes kung dili na tama nga panlantaw. Nga naman, unsa day ka-importante ng mata? Ingon ang Bible, the eye is the lamp of the body. Ang mata, mao daw na'y lamdag sa lawas. If your eyes are healthy, your body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. Then, if then the light within you is darkness, how great is that darkness? See? Ang importante ba, how you look at things. Daghan po kung nakita nga mga tao, pag istoryahan mo, ani, sulti ka ba? Ani ang idea ba? Sultihan mo ang idea, mukha na din, alisod kayo na, sir. Ani ang imo na to, alisod kayo na, sir. Bantay ka ba? Sige mo na ka. Nagaganikuan, alisod kayo na. Unsa day sayon? Sayon maglingkod. Kapaita ganda na eh. Na mga tao yung nana, bantay mo nga dili mo ana. Things nga isgutan ganin mo, pangitag trabaho. Unsa ba trabaho? Pag-drive mo kuan, alisod kay na sir. Niya sige lang pangayo. Way trabaho dako na. Tama ba na? Dili na tama. Dili na pleasing sa kay Lord. When you are, mo na ingon ni Jesus, katong bata pa ta, okay lang magbinata ta. Pero karon dako naman ta, ato nang iput away ka ng mga binata. Mo ni bantayan na to.
Kamo mga ginikanan, make sure nga ang inyong children dili negative. Kay kung kamo mismo negative, madunggan na sa bata, maliwat yun na sa imo. Mao na, bantayan na to, nga dili atong silingan nga palahubog, white trabaho, sige lang kay wag dito na ibalan. Kung ang bata nimo dito mag-standby, timan ina, maka-influence to, ug di nimo na ma-check. Basig maliwat na ana sa imo silingan, dili maliwat sa imo. So, be careful. Mao na siya nga, gahisgot og mata dire how you look at life. Kay ang atong panglantaw mauna siya ang kahayag sa atong lawas. The eyes is the lamp of the body. Kung healthy ang imong pananaw, positive things ba? Kani kanya lisod na, sige lang mangita kung paagi ha, unsaon man niya. Ana na siya ang panglantaw. Dili ka na yun mo give up. Karon wa kay kontrata. Unya, moingon na yung sabi. Tanaw-tanaw po niya kay basig na ay kinapahimo ang Ginoo sa imo nga puniton lang nimo gold ay. Kay ingon ba ang Bible, God will give you money. Amen. Katong parable of the talent ba? Ang isa 5 bags of gold, ang isa 2 bags of gold, ang isa. God is the one who provides. Kanya din mo gamiton, kay mingo ka, ang imong mindset lang yun, maura yun eh. Maura man niya akong nahibalaan. Kanya wala na, unsa pa. Mauna siya ang positive na panglantaw. Kung wala kay ingon ana nga opportunity, unsa pa. Naabay da lain, apertid daghana. Mauna siya ang imong panglantaw. If the eyes are good, if the eyes are healthy, your whole body will be full of light. Energetic ka. Dili ka ma-discourage. Puro positive ang imong ha. Nga naman, ang imong panglantaw ba? Positive man. Amen? So mga igsoon, I hope ato yung timanan because this is a warning that God wants you na ang atong hands, ang atong feet, ang atong eyes are all looking towards Him. Dili nang withdwell sa atong kalisod. Mao na ingon ni Jesus, kung naglisod ka, blessed are the poor. So ano musulti man siya nga bulahan ka kay pobre ka kung di na tinuod. So tanaw ni mo unsay na adya nganong nisulti man si Jesus nga bulahan ko. Tanawan ninyo ni mga igsoon, no? Importante kayo ni nga ingon ni Lord, kung ang imuhang mata, imong panlantaw is positive, then your body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your body will be full of darkness. Ano man, ang tanaw niya pirmi sa baso, walay sulod tandoy. Ang tanaw niya pirmi sa kanang aso, sigarilyo. Hindi mo na mao. There are other things na dapat atong i-learn in life and that is what God wants you to have. Mao na ingon niya, it is better for you to enter the kingdom of God whether pungkol ka ba, kimpang ka ba, isaray mong mata than to enter hell. Mao ginaingon sa Ginoo. Mas maayo pa nga maka sulod tag langit. Bahala dire naglisod-lisod ta. Bahala dire nagsakripisyo ta. Kay dili na to mahimo ang tanan natong gusto. Kaya nga naman, pungkol ka man. Di na nimo mahimo tong matrabaho sa duha ka kamot. Kimpang ka man. Di ka kalakaw kung kuan kay naggamit magkag-practice. Pero ingon ng Ginoo, bahala na gingon na basta makasulod kag langit. Amen? Ana ba atong heart? Ang nagatanaw ba ta nga makasulod tag langit? Dapat ana tatanan. The reason nga we gather to worship the Lord kay looking forward ka nga mabalik si Jesus. Ato gini siyang ibutang sa atong heart and mind as we live here on earth looking to Jesus sa pagbalik ni Jesus. Ingon ang Ginoo sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works.
which God prepared beforehand so that we should walk in them. Basig mo ingon mo, wa naman ko kuilaing mahimo, Pastor. Inom-inom nga lang ko diri. Ingon ang Bible, daghan tag mahimo. Kaya nga naman, kanang mga maayong butang nga gihimo na sa Ginoo para na sa ato, para atong himuon, dili kay tan-awon. Amen? God created us to do good works. Mao na ingon niya. So, how will we deal with these things? Unsa may atong himuon karon nga, Pastor, mangutanan mo, unsa may dapat na kong himuon para makabantay ko nga ingon ana day akong witness nga ang akong kamot dili gyud nako ma-utilize for the glory of God. Ang akong mata panagsa ingon ana, akong tiil panagsa mas lami maligog dagat kaysa mosimba. Unsa may akong himuon? Kabalo mo ingon ng Bible diri, Hebrews 12:2. Dili lang ta. Let us fix our eyes on Jesus, o the author and perfecter of our faith. Amen? Focus na kay Jesus. Siya man ang naghatag og joy sa atong heart. Pag-receive na to kay Jesus, nakadawat ba mong kalipay? Amen ba? Focus na kay Jesus. Siya man ang sinugdanan. Siya po yung motivasani. Panag sa we get tired, ma-discourage ta nga naman, we look at ourselves sa atong situation. Ayaw, something bad happen, pray ka. Kami actually, karon nga week, nasad mi kay nangamatay tanang isda. No? Hurot og kapatay. Kay naitsahan og pan sa mga bata. Ama po'y buot mga bata. Wa mi kabalo nga ang pan ni unlod, nya mahimo dayon ng toxic. Gikuha na mo tong mga nasa ibabaw. Wa na ilisan ng tubig. Nangamatay ang isda. So times sad na siya ba kay imugod nang gialagaan adlaw-adlaw naa kadiya, no? But dili ta mo dwell sa ni sigilan. Ay si Brother Johnny sa ato ng limpyuhan magbuhi na putang usap. So ana lang dili ta mo dwell sa kanang mga sad things in our lives. Fix our eyes on Jesus. Muna pasabot ba? Tanaw ta. Wala naman tayo nahimo ito. Human naman to. There are things nga human na ba? Wala na. Move forward na po ta. Unsa na po'y ato buwan. Mo na gina-message sa Ginoo. Fix our eyes on Jesus. Siya man ang sinugdan aning atong pagtuo. Siya po'y motiwas ani. Amen? So, mauna siya ang atong mensahe karon about the things na gusto iputol sa Ginoo and the things na gusto niyang ipaundang sa atong kinabuhi. Ingon lang doon, your eyes, make sure nga kita Christians, ang atong mata will see compassion instead of mistakes. Maluoy ta imbis na inigtanaw nato sa ubang tao, mali ang atong makita. Unsa man na siya, oy, unsa man na ayaw. A Christian eyes should look at people with compassion in his heart. Naay kaluoy ba? Dili kay mutanaw para manaway o mutanaw og mga mali. Timan-an nato na mao nay mata sa Christian. Naatay kamot, ang atong kamot will always extend for peace and reconciliation, not for destruction. Ana na siya. That is the desire of God. Ang atong tiil will lead us to worship, not to worldly pleasure. So mga igsoon ko, ato ning timan-an the importance of cutting things off for the glory of God. Amen. This morning, first Sunday man, we will have our communion.
Magkuha tag elements and then gunitan lang usa nato. And while you are holding the elements, the bread and the cup, let us examine ourselves. Atong i-examine atong kaugalingon and mga tagsori sa Ginoo ko naatay mga nahimo nga dili makapahimot sa iya. And then let us partake of the bread together. Hindog ta? Si Jesus on the night he was betrayed, nagkuha siyang tinapay, nagpasalamat, iyang gitunga. Ingon niya, this is my body broken for you. Eat of this in remembrance of me. Let us partake together. In the same manner, after supper, he took the cup. Jesus said, this cup is the new covenant in my blood. Drink of this in remembrance of me. Let us drink together. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Magpray ta. Father, thank you, Lord, for teaching us, reminding us
teaching us to partake of communion to remember you. Bless your people, O Lord. In Jesus' name, Amen. Let us remain standing, no? As we sing songs of praise to the Lord. In response to the message, magkanta ta og worship song to God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, O God. May your will be done in our lives, O God. Have your way. This is my desire Yes, Lord. We want to honor your name. to
In Jesus' name. Let us pray. Thank you, Lord, sa message this morning, reminding us that hell, ang impierno, Lord, is real. Nya lisod dito, Lord. Help your people, Lord, to understand na diri sa kalibutan, we need to sacrifice. Willing to take the sacrifice so that bahala na ang sakit nga mabati na mo diri basta maadto lang din mi sa langit. Thank you, Lord, sa imong pag-remind sa amo. Lord, we love you and we worship you and we give glory and honor to you. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace, now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maglingkod sa ta for some announcements. Praise God for that timely message, for all of us, reminding us the things that God hates. Kay kasagaran magod na to, we heard na God is compassionate, God is loving, God is slow to anger, kana tinuod na siya. But there are things that God hates. Thank you kay before the Christmas, God reminds us, ana gyud ka loving ang Ginoo sa tuwa. Dili siya gusto nga maimperno ta, no? So kung na may mga pagsulay diri sa kalibutan, kana siya gi-allow na sa Ginoo for us to transform, mag-uhon gyud ta sa Ginoo. Adlaw gyud nga bag-uhon gyud ta sa Ginoo. So we have to be patient with ourselves, no? Mga asawa, mga bana, we have to patient with one another. No, mga anak sa ilang mama, mama sa anak, papa sa anak, anak sa papa. Kay pastor, we have to patient with us kay kami po tao ra biya pod mi, no, makapoy, no. But speaking of kapoy, dako gyud big kalipay nga nakasal na gyud si Mr. and Mrs. Cheng and Alma May Camino. Please come forward. We have to recognize you as husband and wife. Mag-kiss the bride na pa ni Usog. Yay! Good. Dirip, I recognize some of Dirip. We are so happy, Cheng. Please come forward. No? We have to recognize you as Mr. and Mrs. Camino, no? Jerry and Alma May Camino. Diri dool kay ang Camila di man kita, no? Ibig ko nagigil ko pa siya. Diri dool. Ana plakpak. Unya. Dabay panultiho na. It takes a village to raise a child, but it takes a village youth para makasal gining duha, no? Yes, ma'am. Nakita ninyo sa picture diri tanawa, no? Grabe gyud ka kanabang sa preparation parang, no? For more than a week ang preparation diri physical, diri sa kusina. Salamat ko sa naay couple diri nato sa simbahan, no? You want to i-mention ba na ako pangalan? Naghatag og 3,000 para sa tong kitchen. Dili na i-mention, no? And then sa effort, no, sa ilahang volunteer effort ni Johnny, Mama, Kancheng, mahuman gyud ang kitchen para magdito gid magluto. No, gusto na ko special mention si Mr. and Mrs. gyud kanang Piadupo, sila ni JR and Robilin. 1 hour lang ilang tulog, pamalingki para lang magluto. Diretso. Pang Domingo, grabe ang preparation sila ni Ami o si Dudong. Grabe, Domingo, Lunes, grabe.
preparation sila Atinets, no? Si Bernadette, grabe. Ang ilang preparation, nakaana gyud ko. Unya sila ni Brother Ronald ug si Sister Janet nga gihatod diri ang soft drinks kay nakalimot na ang chrome no paggabi. Ana sila ka excited daw nakalimutan no. Sila ni Marvin ug si Emily no sa pika-pika. Ana sa tinuod lang mo ni ang brotherly love, ha? Kana bang you cannot love without sacrificing, ha? Dili pwede nga mag-love ka na di ka mo sakripisyo. You have to give your time. Kay kabalo ko busy kay mo sa inyo ang panginabuhi. But you set a time to volunteer here sa para sa Ginoo. Dili lang pag ang Ginoo, para na sa Ginoo, unya nalipay pud ang couple. Sa tinuod lang, gikapoy jud me. Mura ako mismo. Mura ko buntis pa nga. Perting kapuyag. Lingkod ako dili. Pero pagkatong pag-ingon ni Che nga, forever gid na i-love niya si nawala. Mura ko buntis ka babae nga nanganak pa nga nawala akong kakapoy. Okay na, kiss the bride daw. Kiss me na. Mawala mo kakapoy yun. Gatinuod, kiss the bride. Oh. Ana among gibati atong Lunes, grabe. Full of kisses, gid ka ng grabe. Kana backtrack lang po, nag-iaway po silang duha diri pag pero mga lamas wala sa kinabuhi kay love gid ilahang isa. Oh? Basig na amoy gusto nga isulti magpasalamat sa simbahan, sa congregation, ihatag nako kay Alma May o kay Che. Salamat lang po sa Ginoo, nagsuon, sa makaabo ng simbahan mo nakapastor sa mga po. Sa tanan, salamat po. Nagyatan, kung napadayon mo dito sa simbahan na. Nadala dyan ako sa Chile. Anak ko, di ako na. Kung magpakasalit ako, kung madala na ako sa simbahan, di ko yung mandyan siya. Grabe gud no kay Johnny no kanang salamian nga lechon, grabe gud ang kanang it's a teamwork na siya. Meaning dili pwede maging successful ang atong ilang kasal kung wala mo no. Baka ingon jud ko nga kanang love yun sila sa Ginoo no. We are here for them. O kung kinsa may sundod nga kaston. O kinsa may kanabang diri may willing gid may maghiwa-hiwa no. O basig gusto magkana ka ng mag-renewal of vows, pwede. O, pwede, no? Kana bang grabe jud amo ang kalipay, no? Sa grabe jud, no? Kana bang preparation, paguman, no? Bisag namatyan may og isda, okay na. Wala mi nag-girl anak, kay makapalit pamiglaing isda, padako na po na mugusog. Tagaan mo na binuluwig isda, Sam! Tagaan daw kanya Sam, pero i-prepare sana naman ni Johnny para di ka mo hilak. Si Sam gahapon, pag abot yun niya, mutanaw ginasa siyang isda. Pag click sa iyang sakyan na, no, si Sam. Pagpaka sa gate, dagan ko sa ako mga pilunonon, nidagan ko dito ka sunod sa kwarto ni Pastor Johnny na si Sam, ikaw gimusulti bala ka. Ana dahil siya, Mami, nala ko mo nagitlik. Asa mo na isda, mi, halaw sa lupa. Saan kita mga kanidani, kitawag ka. May man siya kay, may man si Pastor, musulti kay ton ako. Basig, magwa ko ba ka na, mag-emotional ba? So, mas maano siya. So, ana siya, dili siya kung mag-isip, anak, ma'am, kay I have to leave. Manila, lakaw na po siya kay siyang MC sa ilang seminary school, sa ilang Christmas party. Kung ayaw na lang pag-inisip, ana, Sam, baguhon na to tanan, no? Dili ta tabag. Mo na yung giingon nga, we do not dwell kung unsay mahitabo, move on ta. For that, manguta niya, i-commit na to sa Ginoo tanan, ha? Oh, sige. So, adiri, i-flash ni David ang mga pictures sa panghitabo. No, duha ang nahitabo karong
si Manaha, ang ako pong anak, nag-propose kay magpakasal na siya, si Simon. Gahapon, no? Patindogon na po. Okay, tingin. Ayos, diri na po, diri mo. Tindog na daw. Ayos sa akin, mutanaw mo diri sa picture. Diri mo. Okay. Pila na gani mo katoy, Bel? Diri Bel. Ha? 7 years. Nya napag yun nag-ingon ni there was a time nga nag-Christmas party mi diri o kay mag family gathering man gyud mi no every December niya. Wala man si Simon. Siya nag-represent ana si Simon, ingon si Mel. Hapit gyud mi magbulag tita. Kinsa kay ano na hapit pa po mi magbulag kinsa kay silosa sa inyo. But that, tinuod ba na, no? In every relationship, no, you will be tested, no? Pero kung naa ang Ginoo sa inyong relasyon, mulungtad yun na. Amen? O, para kay Cheng, no? Nangligaw din na siya sa unawa, gisugot. Sa kataas-taas nga pisi, sila lang din hapon ang ending. Mga ano, no? Kung nagbulag man si Katnel, pati tama ba? Pero sa tuwa, natin forever. There is a family ministries Christian Fellowship. Amen? So, naipakita din ang picture sa mga kaganapan atong Lunes o gahapon. Mama? Ay, wala ka Simon? O, kanilang? Kay ilaha lang, picture lang. Okay, so. James, sige Dave, go. I'm already ni. Sige. Ang iyang video editor na sira. So, sa sunod na lang ato i-flash. Next Sunday na lang. And those who wanted to give for the work of the Lord, you give because you will be rewarded whatever you give for the work of the Lord. And then, pag kumana ni kapi-kapi ta, and those who wanted to join, sa December 24, there is a celebration sa church. Please tell us para makaprepare ta, ha? And then, yung mga bata sila, gusto sila na Christmas party. There was a suggestion coming from one of the kids there nga gusto daw doon sila mag-exchanging gift. O sige, mga inahan, mga alawanda na lang mo, ha? O sige. God bless us all.